punta? To the moon. Jibudo! Yeah! Jeju. Ako nga pala si Bench, isang EPS worker ng South Korea. Isang ordinaryong manggagawa na may pambihirang pangarap. Habang nagtatrabaho sa ibang bansa, sabay kong hinuhubog ang katawan ko at binubuo ang mga negosyong iniwan ko sa Pilipinas. Isang fitness gym at isang tapsilogan. Marami ang nagtatanong, paano ko nagagawa pagsabayin ang trabaho, fitness, negosyo at pangarap? Tara, samahan mo ako sa journey nito. August 1 nga pala ngayon, bumiyahe ako papunta sa bahay ng hipag ko. Kasama doon si paring Wilbert. Matagal na rin kami hindi nagkita kaya perfect time itong summer vacation. Isa pa sa dahilan kung bakit excited ako, na-miss ko ang lutong Ilocano. Alam nyo naman, kapag OFW, madalas ang buhay natin puro trabaho. Pagdating ng weekend, gusto mo na lang magluto ng mabilisan para may handa sa buong linggo. Akala ng iba, kapag OFW sa South Korea, puro trabaho lang. Pero isa sa mga inaabangan namin dito ay ang summer vacation. Walang pasok, pero may bayad pa rin ang bakasyon. Kaya talagang sinasamantala namin ang pagkakataong makapagpahinga at makasama ang mga kababayan. Kaya ngayong araw, samahan niyo ako. Tara na po! Pagdating ko, totoo nga ang balita, may nakahanda na agad na pagkain. Pagpasok pa lang ng bahay, naaamoy ko na agad yung luto. Alam nyo na amoy pa lang, alam mong masarap na. Hindi ko talaga napigilan sarili ko. Nakakamiss ang ganitong pagkain. Simple lang pero sobrang special para sa isang OFW. Dito kasi sa Korea, madalas meal prep ang ginagawa namin. Isang bagsakan na luto para may baon buong linggo. Minsan paulit-ulit na ang ulam eh. Kaya kapag naghain sa'yo ng buong lutong pagkain, ibang klaseng comfort ang nararamdaman. Habang kumakain kami, kwentuhan tungkol sa trabaho, buhay sa Korea, pamilya sa Pilipinas at mga plano sa hinaharap. Ito yung mga simpleng sandali na hindi nabibili ng pera. Pagkatapos kumain, lumabas naman kami. Iba talaga isa sa mga paborito kong tambayan. Konting ihaw, konting kwentuhan, konting shot, tapos sariwang hangin. Para na sa probinsya lang sa Pilipinas. Mainit kasi ngayon dito sa South Korea, kaya halos lahat naghahanap ng paraan para ma-enjoy sa labas. Napakaganda ng panahon, hindi sobrang init, hindi rin malamig. Saktong-sakto lang para sa banding. Minsan hindi mo kailangan malaking handaan eh. Ang kailangan mo lang ay magandang usapan, masarap na pagkain at mga totoong tao na kasama mo. Habang kami nasa labas, pagpasok namin sa loob, ando naman ang mga tropa ng hipag ko. Si Ate Joy at buong grupo niya. Akala ko iinom din sila eh. Pero hindi pala. Mas trip nila ang mag-bingo. At grabe ang saya nila panoorin. Food trip, tawanan, asaran, at walang tigil ng kwentuhan. Bilang OFW, ito talagang isa sa mga pinakamahalagang bagay. Dahil hindi araw-araw may pagkakataon kami magsama-sama. Lahat kami may kanya-kanyang trabaho. May kanya-kanyang schedule. Kaya kapag magbakasyon, sinusulit talaga namin ang bawat oras. Boom! Pa! Easy. Alright, white boy! Saan punta? To the moon. Jibudo! Yeah! Kinabukasan naman, pasyal ulit. Pumunta kami sa Kavog ni Sadyang Hera. Mamili ng konting pasalubong. At syempre, suporta rin sa negosyo ng kabayan. Kung gusto nyo rin pala murang product mula sa Korea, check nyo yung Facebook page niya. Palagi siyang nagda-live selling. Marami kayong mapipiling sobrang sulit. Ka Boss Hera, bigyan naman. Ang plano sana namin, tumuloy sana sa Jibudo Island. Excited pa naman ako kasi ang ganda talaga doon. Pero pagdating namin, high tide na pala. Madang alas 6 na kasi ng gabi, sarado ng daanan papunta sa isla. Sayang, hindi kami nakakatawid. Pero ganun talaga. Minsan kahit gaano kaganda ang plano mo, may mga bagay na hindi para sa araw na yon. Hindi ibig sabihin tapos na ang adventure. Hanap lang ulit ng ibang papuntahan. Kaya dumiretso na lang kami dito sa marina. At alam nyo, hindi rin kami nagsisisi. Sobrang ganda ng lugar. Tahimik, presko ang hangin. Napaka-relax ng paligid. Naglakad-lakad kami, nagkwentuhan, habang pinapanood ng magandang tanawin. Minsan, ito talagang kailangan ng isang OFW. Makapagpahinga, makalimot muna sa pagod, at mag-enjoy ang bawat sandali. Kahit malayo tayo sa pamilya, may mga pagkakataong pinaparamdam ng mga kaibigan at kababayan natin na hindi tayo nag-iisa. At para sa akin, yun yung tunay na halaga ng bakasyon. Bilang OFW, bihira lang talaga ang ganitong pagkakataon. Kadalasan, trabaho, bahay,
bahay, tulog, tapos trabaho na naman kinabukasan. Ulit-ulit lang ang routine hanggang minsan nakakalimutan mo na magpahinga. Kaya sobrang importante ng mga ganitong araw, hindi lang para gumala, kundi ma-refresh din ang isip at katawan. Habang naglakad kami sa marina, ang dami naming nakwentuhan. Mga plano pag-uwi ng Pinas, mga pangarap, negosyo, pamilya, at kung paano pa namin gustong pagandahin ang buhay namin na habang nandito pa sa Korea. Sa may ano, sa may... Ay, dapat tayong picture yun sa may marina doon. Paano bang mababawi lahat ng mga nasabi? Di naman inakalang ika'y darating lang bigla nang walang babala. Sa isang iglap, nagbagong lahat. Hindi ko na kaya pa na magbangga. Ikaw ang kumpas pag naliligaw. Ikaw ang kulay sa langit na bugaw. Kung nag-enjoy kayo sa vlog na ito, huwag niyong kalimutan i-like, i-share, at i-follow ang page para samahan niyo ako sa susunod kong adventure dito sa South Korea. This is Tito Bench. Follow for more.